Kasado na ang pagsisimula ng pag-iimprenta ng mga balota sa Lunes para sa Hatol ng Bayan 2025. Paalala ng COMELEC, hindi na pwedeng baguhin ang balota kapag nasimulan na ang pag-imprenta nito. Yan ang ulat ni Gab Villegas live. Gab? Katakdang ilabas bukas ng Commission on Elections ang ballot face na gagamitin sa pag-imprenta ng mga balota para sa 2025 national and local elections. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, tinapos na ng Komisyon ng Election Management System kung saan doon nakapaloob ang pinal na listahan ng mga kakandidato sa 2025 elections. Makikita sa COMELEC website ang lahat ng ballot faces na gagamitin sa bawat bayan at lungsod sa buong bansa. Samantala, nakatakda ng simulan sa Lunes ang pag-imprenta sa 73 milyong balota na gagamitin para sa 2025 elections. Uunahin rito ang pag-imprenta ng mga balota na gagamitin para sa overseas voting at Bangsamoro parliamentary elections. Target ng COMELEC na matapos sa April 14 ang pag-imprenta sa mga balota. Sa ngayon, pwede bang magtanggal ang COMELEC ng mga pangalan hanggat hindi pa nasisimulan ang pag-imprenta sa mga balota? Pero hindi na pwedeng magdagdag pa ng mga pangalan sa EMS dahil kakailanganin nitong baguhin ang buong source code. Samantala, ikinalungkot ng COMELEC ang pagkalat ng mukha ng mga kandidato kahit hindi pa nagsisimula ang campaign period para sa 2025 elections. Ayon kay Chairman Garcia, walang batas na nagbabawal sa premature campaigning. Dagdag pa niya, may desisyon ang Korte Suprema kung saan may tuturing lamang na kandidato ang mga naghain ng kanilang mga COC o Certificate of Candidacy sa simula ng campaign period. Sa ngayon, wala pang kapangyarihan ng COMELEC na ipatanggal ang mga nasabing mga material. Lahat po ng ginagawa nila ngayon, wala pa pong election law na mag-govern sa kanila. Wala pa pong prohibition, wala pong violation. Maliban na lang kung sila mag-violate ng city or municipal or provincial ordinances. May paalala naman ng COMELEC sa mga kandidatong maaga ng nangangampanya. Dahan-dahan lang, medyo hinay-hinay. Alam niyo po, wag po natin i-underestimate ang katalinuhan ng ating mga kababayan. Napakatatalino po ng mga Pilipino. Yung pong 70 araw na kampanya, mahaba na po yun. Yung 45 araw, sa akin pong palagay, mahaba na rin po yan kahit sa local candidates. And therefore, makapwedeng konting tiis, konting pagtitimpi. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 10999 ang magsisimula itong election period sa darating na January 12 at magtatagal yan hanggang June 11. Magsisimula naman yung campaign period para sa mga tatakbong senador at party list representatives ng February 11 at magtatagal yan hanggang May 10. Habang yung mga tatakbo naman para sa local positions ay magsisimula yung kanilang campaign period ng March 28. Suspendido yung pangangampanya ng mga kandidato para sa national and local positions sa Huwebes at Biyernes Santo na papatak ng April 17 at 18. Bukas ay papasilip rin ng COMELEC yung pag-generate ng serialized ballot face templates na gagamitin para do sa pagprint nitong mga balota sa darating na Lunes. At yan muna latest, balik sa Maan. Maraming salamat sa iyo, Gab Villegas.